At sinabi din ni Yusek na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa inyong dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Hostage niya, si Senator Amy Marcos. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question, because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy. Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. But anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila pa ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release? Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision o resolution on that matter. Pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng Pangulo ay pinauubayan na niya sa Senado ang desisyon kung ano ang gagawin sa mga articles of impeachment. Kasunod ng hakbang ng Senado na ibalik ito sa House of Representatives. Narito ang eksklusibong balita ni Jason Rubrico. Ipinauubayan na ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung ano ang dapat gawin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang naging pahayag ni VP Sara sa isang exclusive interview ng SMNI sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatanda ang 18 senador ang bumoto pabor sa remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara habang 5 ang tumutol. Iwanan natin sa Senate ang desisyon kung ano ang gagawin nila sa articles of impeachment dahil sila yung nanatasan ng sa legal batas natin na maging impeachment court. At sila lang din yung may discretion kung ano yung dapat gawin.
Sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni VP Sara kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senado. Kalakip ng summons na natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment rule, may 10 araw ang Vice Presidente para magsumite ng kanyang sagot. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons ng Senate. Nire-respeto naman ni VP Sara ang opinyon ng mga politiko, grupo at individual na nananawagan na siya ay agad ma-impeach sa pwesto. Lahat naman tayo may freedom of speech, no? At lahat ng opinion nire-respeto ko. Makikita natin yan na noong mayor ako na lahat ng kumukontra ay welcome pa rin sa Davao City at pinapabayaan pa rin namin na makapagsalita. Hindi ako yung tipong tao na pipigilan ko ang ibang tao sa pagsasabi kung ano yung nasa isip at nasa puso nila. So respetuhin natin kung ano yung opinion nila. Samantala, duda si Senator Amy Marcos sa tunay na pakay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa senadora, kung tunay na accountability ang habol, hindi ito mararating sa pamamagitan lamang ng impeachment. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, isang katutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. Samantalang kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Naniniwala si Senadora Amy na ang mga individual na nais ma-impeach si VP Sara ay may pansariling interes para sa 2028 elections. Sigurado ako doon at kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. May komento naman si Senator Robin Hood Padilla hinggil sa isang paring nagsabing hudas ang 18 senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Kanya-kanyang opinion yan, nire-respeto natin ng opinion, lalong-lalo na kung galing sa pare, i-respetuhin natin. At ganun din sana, kung ano din naman yung sinasabi ng ibang naratibo, sana respetuhin din nila. Kasi alam mo, demokrasya tayo eh. Hindi po pwedeng yung nagsasalita lang, sila lang yung tama. Dapat pakinggan natin yung dalawang naratibo. Binigyang diin ni Padilla na ang naging pasya ng 18 senador ay hindi dahil sa personal na damdamin, kundi para sa bayan. Isa lang po ang nasisigurado namin sa inyo. Yung 18 na senador, judge po yan. Sila po ay hukom. Kami po ay hukom nung oras na yon. Kami po ay nagdesisyon, hindi dahil mahal namin si Inday o galit kami sa ibang tao. Kami po ay nagdesisyon dahil yun po ay para sa bayan. Hindi po yan para kanino.